Sa nakaraan nating kwento, ipinakita ang pagtungo nila Yezuan kasama ang prinsesa sa Two World City Mountain upang makakuha ng kayamanan, subalit sa kanilang pagpasok sa loob ay nadatna ni Yezuan ang misteryusong master na nagbigay sa kanya ng Lingyu Sword. Ipinakita rin ang paglitaw ng prinsipe ng Ning Kingdom upang kunin sa prinsesa ang martial arts skill book matapos nilang makalabas, kung saan ay nagawa namang talunin nila Yezuan matapos niya itong atakihin sa dantian. At ang huli ay ang pagsulpot ni Yushan upang balaking kunin ang martial arts skill book sa ating bida nang biglang may isang enerhiya ang tumama sa kanyang mukha dahilan upang ito ay mawala ng malay. Kaya't atin ang simula ng susunod na kwento. Nagsimula ang eksena matapos tumakas ni Yezuan ay agad itong tumungo sa sentro ng Two World Cities, kung saan nag-aantay si Anlanshu at ang prinsesa mula sa tarangkahan. Sa pagdating ni Yezuan ay agad na tumakbo si Anlanshu at ang prinsesa upang alalayan ito at kanilang naitanong kung ayos lang ba ang kalagayan ni Yezuan, ngunit bigla na lamang nawala sa balanse ang ating bida na saktong nasalo naman ni Anlanshu, habang naitanong naman ni Yezuan kung bakit ito naroroon. Tumugon naman si Anlanshu na nabalitaan niya na nasa panganib ang buhay ni Yezuan, kaya't nagmamadali siyang bumalik upang hanapin ito, habang humihingi naman ng tawad ang ating bida dahil sa gulo na kanyang pinasok. Gayunpaman ay kinainis ng prinsesa ang paghingi ng tawad ni Yezuan dahil sa nagtamo na ito ng pinsala ay nagawa pa nitong humingi ng tawad, kaya't kanyang niyaya sina Anlanshu na dalhin ang ating bida sa kanilang barracks dahil naruroon ang mga maaaring makapaggamot kay Yezuan. Agad naman na inalaya ng prinsesa at ni Anlanshu si Yezuan upang dalhin sa barracks at mabigyang paunang lunas, subalit mula naman sa kanilang likuran ay ang pagdating nila Bichin kasama ang dalawang martial artist mula sa Ning. Sa kabila nito ay napansin ng prinsesa na dumating sina Bichin kaya naman agad niya itong nilingon dahil hindi nito inaasahan na makakasunod ang mga ito sa kanilang kinaroroonan. Sa pagharap ng prinsesa ay sinabihan niya ang mga ito na para itong mga multo dahil sa lumilitaw na lamang ito kung saan, subalit winika ni Bichin na sa tingin raw nito na hindi daladala ni Yezuan ang martial arts skill book kaya't maaaring nililinlang lamang silang tatlo nila Yezuan, saad pa ni Bichin habang naghaandang makipaglaban na kanya na itong pinapayuhan na huwag na itong makipaglaban pa sa Kuraki Academy at ibigay na lamang nito ang martial arts skill book. Samantala mula sa likuran ng prinsesa habang ibinababo ni Anlanshu ang ating bida ay naitanong nito kung ano raw ba ang sa tingin ni Anlanshu ang dapat nilang gawin, at dahil dito ay mabilis na tumungo si Anlanshu sa tabi ng prinsesa kasabay ng paghamon sa tatlo na kung nais nilang kunin ang martial arts skill book ay bakit hindi nito subukan na kunin sa kanya. Mula naman sa kabila ay ikinagulat ni Bichin ng kanyang mapagtanto na si Anlanshu ang nasa kanilang harapan. Kaya naman kanyang ipinagtaka kung bakit kasama ito nila Yezuan, ngunit sa kanyang pagkagulat ay bigla na lamang sumugod ang dalawang martial artist patungo kay Anlanshu dahilan upang mabahala si Bichin at sigawan niya ang mga ito na huwag lumapit kay Anlanshu. Subalit huli na ng pakawalan ni Anlanshu ang kanyang malakas na atake na mabilis tumama sa dalawa dahilan upang sila ay tumilapon at bumulagta sa harapan ni Bichin. Marahang lumapit si Anlanshu sa harapan nila Bichin upang alamin kung sino ang may kagagawa ng natamong pinsala ni Yezuan, kasunod ng kanyang pagtutok ng kanyang sibat sa leeg ni Bichin upang kumpirmahin kung ito ba ang salarin ng pagkakagulpi ni Yezuan. Ngunit mariin naman na tumanggi si Bichin na hindi siya ang may kagagawan dahil hindi niya pa ito nagagawang makaharap, gayunpaman ay hindi naniwala si Anlanshu at ayaw raw nito sa mga sinungaling na tao. Pinagpawisan naman ng matindi si Bichin at pilit na sinabing hindi siya ang may kagagawan nun kay Yezuan, habang paunti-unti namang bumabaon sa kanyang leeg ang sibat ni Anlanshu, ay sumulpot ang isang elder na pumihil sa ginagawa nito. Mula roon ipinakita ang isang elder na nagngangalang Moksong na isa sa mga vice president ng Kuraki Academy na ikinagulat naman ni Bichin dahil sa paglitaw ng kanyang master. Agad naman nagbigay galang si Elder Moksong kay Anlanshu at inihayag na hindi ang kanyang disciple ang may kagagawa ng panggugulpi kay Yezuan sapagkat ito ay si Yushan na marquis ng Ning Kingdom kaya't sana raw ay huwag nang pahirapan pa nito ang kanyang disciple. Saad pa nito na kung hindi pa naniniwala si Anlanshu ay maaari nitong tanungin si Yezuan.
Dahil dito ay naitanong ni An Lanshu kay Yezuan kung totoo ba ang sinasabi ng elder, na sinang-ayunan naman ng ating bida dahil raw ang may kagagawa ng panggugulpi sa kanya ay nagmula sa Ning Kingdom at hindi si Bichin. Sa mga sinabi ni Yezuan ay mabilis na binawi ni An Lanshu ang pagkakatutok ng kanyang sibat sa leeg ni Bichin, kaya't nakahinga na rin ito ng maluwag kasama ang kanyang master. Ngunit sa pag-alis ni An Lanshu mula sa kanilang harapan ay pinagbabantaan nito si Elder Moksong na kung malalaman niya na si Elder Moksong ay nakikipagtulungan sa Ning Kingdom ay hindi ito magdadalawang isip na ilagay ito sa sacrificial tripod ng kanilang Jiang Kingdom. Samantala ikinabigla naman ito ni Elder Moksong nang marinig ang mga sinabi ni An Lanshu. At dahil dito ay nangako siya kay An Lanshu kasabay ng pagbibigay galang na magiging tapat ito sa Jiang Kingdom sapagkat simula sa umpisa ay kailanman ay hindi pa raw nito nagagawang magtaksil sa kanilang kaharian. Lumipat naman ang eksena mula sa barracks kung saan ay naroon na sila An Lanshu at ang prinsesa habang si Yezuan naman ay nagpapahinga nang sa gayon ay mabilis itong makarecover. Maya-maya pa ay nagsalita ang prinsesa na kanyang ipinagpapasalamat na hindi tinamaan ang mahahalagang parte ng ugat ng katawan ni Yezuan, dahil kung sakaling nangyari iyon ay hindi niya mapapatawad ang kanyang sarili kung may nangyari mang masama rito. Bukod pa roon ay huwag nang mag-alala pa si An Lanshu dahil nabigyan niya na si Yezuan ng gamot para sa mabilis na pagpapagaling nito. Gayunpaman, ay naitanong ng prinsesa kung bakit napakabait ni An Lanshu sa ating bida. Napangiti naman si An Lanshu dahil sa tanong ng prinsesa at saad niya na si Yezuan ay isang importanteng kaibigan na hindi niya pa nakikita sa maraming taon. Samantala sa kanilang usapan ay nagsalita naman ang misteryosong elder na kasama ni An Lanshu upang sabihin na iyon na ang oras upang sila ay umalis. Kaya naman naitanong ng prinsesa kung hindi na ba nito aantayan na magising si Yezuan bago lumisan, na sinagot naman ni An Lanshu na sa oras na magising si Yezuan ay sabihin na lamang ng prinsesa na kung nais siyang makita nito ay pumunta na lamang si Yezuan sa Middle Kingdom at doon na lamang siya maghihintay sa kanyang pagdating. Dahil doon ay naitanong ng prinsesa kung bakit nais ni An Lanshu na papuntahin si Yezuan, dagdag pa niya na nais ba nitong pag-usapan ang tungkol sa buhay o pagmamahal, na sinagot naman ni An Lanshu na maaaring pareho niyang gusto ang dalawa. Makalipas ang ilang sandali ay umalis na rin sina An Lanshu kasama ang misteryosong elder. Ngunit habang sila ay naglalakad ay sinabi ng elder na kung patuloy na magiging malapit si An Lanshu kay Yezuan ay ipinangangamba nito na ang mga malalakas na pamilya na sa kanila ay nakipag-alyansa para sa pinagkasunduang pagpapakasal kay An Lanshu ay magdudulot ng panganib sa buhay ni Yezuan. Hindi naman nag-alinlangan si An Lanshu na sabihing hanggat naroon siya ay wala ni sinumang makapang aapi kay Yezuan. Subalit hindi naman sumang-ayon ang misteryosong elder dahil mataas ang ekspektasyon ng kanilang master kay An Lanshu, kaya't hindi maaaring makihalubilo ito sa isang normal na tao tulad ni Yezuan. Saad pa ng misteryosong elder na katawa-tawa na pag-usapan ang tungkol sa pagmamahalan, at paano naging karapat-dapat ito kay An Lanshu. Nagalit naman si An Lanshu dahil sa pinagsasabi ng misteryosong elder, kaya naman hindi ito pumayag na patuloy nitong maliitin ang ating bida, dahil hindi ito simpleng tao tulad ng iniisip ng elder, sapagkat mayroon si Yezuan ng katangiang hindi niya kayang matawaran at kung sino man ang nais na guluhin ito ay ibig sabihin na nais na rin nilang makaharap si An Lanshu. Mula naman sa barracks ay nagising na rin si Yezuan at hindi ito makapaniwala na nais ibigay ng prinsesa ang isang spiritual weapon na tinatawag na Golden Dagger, kaya't kanyang naitanong kung nakokonsensya ba ito dahil siya ay nagulpi para sa kapakanan ng prinsesa. Gayunpaman ay malugod na tinanggap ni Yezuan ang spiritual weapon at agad na nagpasalamat dahil ibinigay ito. Maya-maya pa ay nais ng prinsesa na samahan siya ni Yezuan na tumungo sa Drunken Immortal House dahil sa kinabukasan ay gaganapin ang isang auction ng mga Earth-rank martial arts techniques. Kasabay nito ang pagbibigay ng prinsesa ng damit ni Yezuan sapagkat 3 araw na itong natutulog. Ngunit saad naman ni Yezuan na bakit hindi nito imbitahan si An Lanshu na samahan siya nito sa auction at nakakasigurado siya na kapag nasa tabi niya ito ay wala ni sinumang magtatangkang nakawin ang martial arts skill book.
Hindi naman sumang-ayon ang prinsesa sa nais ng ating bida dahil sa napakaraming dapat gawin ni Anlanshu, at higit sa lahat ay maraming oras na rin ito ang nasayang. At dahil dito ay wala na siyang kapal ng mukha upang yayain pa ito at masangkot sa gulo. Lumipat naman ang eksena mula sa Drunken Immortal House at ipinakita si Shu Qing na magsisilbing host sa gaganaping auction sa darating na gabi, na mayroong 3 bagay na kanilang maaaring pag-agawan, at sinabi nito sa mga manunood na kakasigurado siya na hindi sila madidismaya sa kanilang ipapakita. Samantala, mula naman sa kabilang banda ay pinakitang kumakain si Yezuan kasama ang prinsesa kung saan ay sinabi nito na napakarami siyang nakikitang mga individual na mula sa Kuraki Academy. Dagdag pa niya na kung magkano raw ang halaga ng isang Earth-rank martial arts skill book, na sinabi naman ng prinsesa na ito ay nagkakahalaga ng 50 million gold coins na hindi nila maaaring bawasan kahit 1 sentimo. Subalit sa kanilang usapan ay nagsalita ang isang babae na nakarinig sa usapan nila Yezuan, na ang makakaya lang nitong ibigay ay 1 gold coin lamang, na naging dahilan naman upang magalit ang prinsesa at duruin ang babae sapagkat ano raw ba ang problema nito. Sa kabila nito ay hindi sumagot ang babae, kaya naman mas nagalit ang prinsesa at agad niya itong nilapitan dahil sa tingin nito ay wala namang kayamanan ang babae at walang kakayahang bilhin ang kanyang martial arts skill book. Gayunpaman ay agad itong pinigilan ni Yezuan dahil iyon ay ang araw ng auction at kung sakaling gagawa ito ng gulo ay baka may hindi magandang mangyari. Subalit bigla namang inihampas ni Shu Qing ang lamesa ng isang martelyong kahoy upang patahimikin ang lahat at inideklara ang pagsisimula ng auction. Sa pagsisimula nito ay ipinakita ni Shu Qing ang 3 bagay na nakalagay sa lamesa na kung saan ay naroon ang isang air-breaking peel, spiritual weapon, at ang huli ay ang Earth-rank martial arts skill book. Ngunit sa gitna ng pag-aanunsyo ng host na si Shu Qing tungkol sa 3 bagay na kanilang ibebenta ay bigla na lamang may isang kulay dilaw na enerhiya ang mabilis na bumulusok patungo sa ibaba na ikinagulat naman ng lahat ng naruroon. Lumikha ito ng malakas na pagsabog sa gitna kung saan marami ang tumilapong individual sa lakas ng impact, at dahil dito ay mabilis na kumilos ang prinsesa upang kunin ang kanyang martial arts skill book subalit hindi naman ito hinayaan ni Yezuan na makalapit pa dahil sa delikadong sitwasyon. Samantala, napansin naman ni Yezuan ang babae na kanina'y nakikinig sa kanilang usapan na agad kumilos upang tumakas, kaya't naitanong ni Yezuan kung ano ang ginagawa nito. Napalingon naman ang babae na nagngangalang Tuubayan kasabay ng pagpapakita ng kanyang mukha, at kanya ring pagtalon upang tuluyang makatakas na balak pa sanang pigilan ng ating bida. Ngunit sa kanyang pagtalon ay lumikha ito muli ng isang malakas na pagsabog dahilan upang tumilapon sina Yezuan at ang prinsesa. Sa pagkakatilapon nila Yezuan ay naitanong nito kung ayos lang ba ang prinsesa, na sinagot naman ito na ayos lang siya subalit nais niyang tingnan ang kalagayan ng martial arts skill book. Gayunpaman, sa kanilang pagtayo upang tingnan ang martial skill book na pagmamay-ari ng prinsesa, doon ay kanilang nalaman na ninakaw nito Tuubayan ang martial arts skill book na kanilang iniingatan. Napansin naman ni Yezuan ang laman ng isang box na mayroon 1 gold coin kung saan nararapat nakalagay ang martial arts skill book, kaya naman sa pagkuha ni Yezuan ng gold coin ay kanyang naalala ang mga sinabi ni Tuubayan matapos marinig ang kanilang usapan na makakaya lang nitong maibigay ang 1 gold coin bilang kabayaran. Hindi naman nagsayang pa ng oras si Yezuan at dali-daling kumilos upang sundan si Tuubayan habang sinasabi naman ng prinsesa na mag-ingat ito dahil hindi biro ang lakas ni Tuubayan, na sinang-ayunan naman ng ating bida. Sa parehong oras, mula sa itaas ng Drunken Immortal House ay may isang elder ang pumihil kay Tuubayan at naitanong nito kung ano ang pagkakakilanlan nito dahil sa inatake nito ang kanilang Drunken Immortal House. Subalit wala naman nakuhang sagot ang elder, sa halip ay naitanong pa ni Tuubayan kung ano raw kaya ang kakayahan ng Drunken Immortal House at bakit hindi na lang nito ipakita ang kakayahan ng kanilang puwersa. Kasunod nito ang paghahanda ni Tuubayan ng isang atake upang atakihin ang elder, habang sa kabilang banda naman ay hindi natakot ang elder at agad ring naglabas ng aura.
Paunti-unting inipon ng Elder ang lahat ng kanyang enerhiya upang tuluyang paslangin si Tuubayan dahil sa ginawa nito sa kanilang drunken immortal house sapagkat napaka-arrogant nito. Subalit may isang kulay lilang enerhiya na malakas na pag-atake ang tumama sa Elder na naging dahilan upang siya ay matigilan. Kaya't kanyang naitanong habang sumusuka ng dugo kung ang antas ba ng realm ni Tuubayan ay nasa Harmony Realm. Gayunpaman ay agad namang kumilos si Tuubayan upang sipin ng Elder sa mukha habang minamaliit niya ito na kaya niya itong talunin ng hindi nadudumihan ang kanyang mga kamay. Samantala, isinigaw naman ng Elder habang ito ay bumubulusok pa ibaba na hindi palalagpasin ng Drunken Immortal ang kanyang mga ginawa. Matapos namang sipin ni Tuubayan ang Elder ay kampante itong tumindig na ganoon raw ba lahat ang kayang sabihin ng lahat ng martial artists mula sa Jiang Kingdom na nagsasalita ng walang kakwenta-kwenta sa mga huling sandali. Samantala, mula naman sa ibaba ay palihim na nagmamasid si Yezuan at hindi ito makapaniwala sa lakas ni Tuubayan. Ngunit may isang tinig na nagmula sa Sea of Consciousness ni Yezuan na sinasabing ano pang inaantay ng ating bida at sundan niya na ito. Ikinatuwa naman ng ating bida ng kanyang masilayan ang kanyang master dahil sa wakas ay nagpakita na rin ito makalipas ang matagal na panahon, ngunit agad na ipinag-utos nito na sundan ni Yezuan si Tuubayan dahil mayroon itong nararamdamang aura ng Tao Principle sa kanyang katawan. Saad pa ng master ni Yezuan na nararapat nilang mahuli ito nang sa gayon ay kanilang may tanong ang tungkol sa enerhiya ng Tao na kanyang tinataglay. Sa mga sinabi ng kanyang master ay ikinatakot ito ni Yezuan sapagkat kung nais ng kanyang master na hulihin ito ay hindi niya ito kakayaning harapin sapagkat ang lakas nito ay hindi may kukumpara sa kanya kaya't magsasayang lang sila ng oras. Wala namang pakialam ang master ni Yezuan at agad itong hinayla sapagkat hanggat naruroon siya ay wala ni sino mang makakapang-api kay Yezuan, na sinang-ayunan naman iyon ng ating bida ngunit natatakot pa rin ito na harapin si Tuubayan. Lumipat naman ang eksena sa gitna ng kagubatan sa pagsapit ng gabi ay may isang labanan ang nagaganap mula sa tatlong martial artist na kitang-kita ang malalakas na pagsabog ng enerhiya. Habang si Yezuan naman at ang kanyang master ay nagsusubaybay sa nangyayaring labanan ay naitanong naman ni Yezuan kung sa tingin ng kanyang master ay alam ni Tuubayan ang tungkol sa Tao Principle, na sinagot naman ng kanyang master na hindi nito alam subalit sa tingin niya ay kaya nitong maramdaman ang kapangyarihan ng Earth na nangangalaga sa Tao. Samantala sa kanilang pagsubaybay matapos ang labanan habang nakatitig kay Tuubayan ang kanyang master ay sa isip-isip nito na may kakaiba itong kakayahan dahil sa nagawa nitong matalo ang dalawang expert na may antas ng Harmony Realm mula sa Drunken Immortal House. Napasilip rin ang ating bida upang tignan ang nangyayari sa kanilang harapan ng kanyang mapansin na tapos na ang labanan at iminungkahi sa kanyang master na bakit hindi nila samantalahin ang pagkakataon upang hulihin si Tuubayan. Subalit bigla na lamang may isang patalim ang tumutok sa kanyang leeg habang sinasabi nito na kung ano ang binabalak gawin ni Yezuan, dahilan naman upang magulat ang ating bida ng kanyang mapagtanto na hindi iyon boses ng kanyang master. Sa pagharap ni Yezuan ay bumungad sa kanya si Tuubayan na may malaking bola-bola, habang sinasabi nito na kanina pa siya sinusundan ni Yezuan kaya't naghahanap raw ba ito ng kamatayan, subalit na itanong naman ng ating bida kung ano ang kailangan nito. Tumugon naman si Tuubayan na pagbibigyan niya itong mabuhay ngunit nais niyang ihatid siya ni Yezuan patungo sa Ning Kingdom. Samantala napansin naman ni Yezuan ang dugo sa binti nito matapos makipaglaban sa mga martial artist ng Drunken Immortal House at dahil dito ay binalaan ito ni Yezuan na ang mga Drunken Immortal experts ay patungo sa kanilang direksyon, at kung sakali manggagawa siya ng ingay ay matutunton ang kanilang kinaroroonan, kaya't sa tingin ni Yezuan na wala ng lakas pa si Tuubayan na harapin pa ang mga ito. Sa mga pagbabanta ni Yezuan ay nagalit si Tuubayan dahilan upang sakalin siya nito sapagkat inaamin niya na wala siyang lakas upang kalabanin pa ang mga Drunken Immortal expert, subalit makakaya niya naman na paslangin si Yezuan ng mabilisan ng walang naiiwang bakas, kaya't kung nais raw ni Yezuan na siya ay subukan ay lubhang napakalayo ng kanilang lakas. Sa kabila nito ay hindi naman natinag si Yezuan at agad na inilabas ang kanyang espada na kung iyon raw ang nais na mangyari ni Tuubayan ay sabay silang mamatay,
na ipinangamba naman ito dahilan upang bitawan niya si Yesuan dahil inakala niyang matatakot niya ito kaya't naitanong ni Tuubayan kung ano ang nais ni Yesuan upang dalhin siya sa Ning Kingdom. Dito ay hiniling ni Yesuan na nais niya pang mabuhay. Pangalawa ay ibalik nito ang martial arts skill book na ninakaw nito at ang huli ay sabihin nito kung saan nito naramdaman ang kapangyarihan ng Earth of Tao. Ikinagulat naman ni Tuubayan kung paano nalaman ni Yesuan na nakakaya niyang maramdaman ang kapangyarihan ng Earth, ngunit wala nang pakialam rito ang ating bida sapagkat pumapayag raw ba ito sa kanilang kasunduan, na agad naman na tinanggap ni Tuubayan ang nais nito at hiniling kung maaari na siyang ihatid sa Ning Kingdom. Makalipas ang ilang sandali ay pinakita na mabilis tumatakbo si Yesuan habang nasa kanyang likuran si Tuubayan at kanilang pinag-uusapan kung maaari na ba ibaba ng ating bida ito mula sa border ng Ning Kingdom, ngunit hindi naman sumang-ayon si Tuubayan dahil ang nais niya na gawin ito ay ihatid siya mismo sa bayan ng kanilang kaharian. Samantala sa kanilang paglalakbay ay ikinabahala ni Yesuan na baka ito ay gumawa ng isang patibong sa kanilang daraanan, kaya't kung binabalak raw ni Tuubayan na gawin iyon ay wag na nitong ituloy dahil masisira ang kanilang pinagkasunduan. Sinabi naman ni Tuubayan na wag itong mag-alala dahil hindi niya ito papaslangan at hindi niya rin ito gugulpihin kaya naman wag itong mabahala. Wika niya pa na sa tingin nito na napakabigat niya at mukhang pinagpapawisan na ang ating bida, kaya't kung maaari ay pupunasan niya na ang pawis ni Yesuan. Nailang naman si Yesuan sa nais gawin ni Tuubayan at pilit na iniwas ang kanyang mukha subalit bigla na lamang isinubo nito ang isang bagay sa bibig ni Yesuan dahilan upang siya ay magulat dahil sa ginawa nito. Mula roon ay mabilis na itinapon ni Yesuan si Tuubayan at nagtanong kung ano ang pinakain nito sa kanya. Dito ay sinabi ni Tuubayan na isang golden pill ang isinubo nito. At sa pamamagitan ng pil na iyon ay paunti-unting babagsak ang katawan ni Yesuan at hindi makakagalaw ng buong gabi. Saad pa niya na ang tanging babae lang ang makakawalang bisa ng epekto nito, kaya't nakakaawa raw si Yesuan dahil walang katao-tao sa lugar na iyon at puro halimaw lang ang naruroon. Maya-maya pa ay umalis na rin si Tuubayan upang iwan si Yesuan. Gayunpaman sa kanyang pagtayo ay ang paglitaw ng master ni Yesuan mula sa taas habang sinasabi nito na ang pinakaayaw niya sa lahat ay ang hindi marunong tumupad sa kasunduan. Naramdaman naman ni Tuubayan ang presensya ng master ni Yesuan, kaya't agad itong napalingon mula sa kanyang likuran. Ngunit sa kanyang paglingon ay agad naman siyang tinamaan ng atake sa kanyang dantian dahilan upang siya ay tumilapon sa lakas ng atake. Kasunod nito ang pag-atake ng master ni Yesuan gamit ang dalawang espada patungo sa kanyang mga kamay, na kung saan sa kanyang pagtilapon sa lupa ay mabilis itong tumama upang pigilan ang pagdaloy ng enerhiya sa kanyang buong katawan. Habang si Tuubayan ay pilit na kumikawala, ay isinisigaw niya na pakawalan siya ng master ni Yesuan. Ngunit winika ng master nito na kung ayaw pang mapaslang ni Tuubayan ay wag itong gagamit ng enerhiya, nang sa gayon ay hindi ito tuluyang mamatay. Samantala, mula naman sa likuran ay ipinag-utos ng kanyang master kay Yesuan, habang ito ay pilit na kinokontrol ang kanyang sarili, na maaaring gamitin ng ating bida ang katawan ni Tuubayan upang mapawalang bisa ang lason sa kanyang katawan. Agad naman na sinunod ni Yesuan ang utos ng kanyang master, na tila naging halimaw ang kanyang itsura na nais lapain ang dalawang bola-bola ni Tuubayan at lamunin ang halimuyak ng bulaklak nito sa pagitan ng kanyang hita. At simula sa oras na iyon ay hinawakan ni Yesuan ang mukha ni Tuubayan, habang sinasabi na huwag siyang sisihin ito sa kanyang gagawin, sapagkat ang dapat sisihin ay ang kanyang sarili. At dahil sa pangyayari iyon ay napuno ng ungol ang buong gabi sa pagitan ni Yesuan at ni Tuubayan, matapos nitong ratsyadahin ang bola-bola ni Tuubayan at ang halimuyak ng bulaklak. Kaya't abangan sa susunod kung ano ang mangyayari matapos bembangin ni Yesuan si Tuubayan, at kung saan kanila na ring matatagpuan ang Earth of Tao. Kaya't huwag kalimutan mag-subscribe at i-like ang ating video.